Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ng panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng mga miracle o mga milagro ng ating Panginoong Yesus nung nabubuhay pa siya dito sa mundo. So, minsan, naglalakbay yung mga alagad kasama ng ating Panginoon Jesus doon sa may mga parang bundok na hindi ganoon kalapit sa mga nayon. So, sa dami ng tao, inabutan na sila hanggang dumidilim na, paggabi na. So, sa dami ng tao guys, siguro ang tansya nila nasa 5,000. Ganun kadami ang tao. So, ano lang yon, mga lalaki lang yon. Hindi pa kabilang yung babae at mga bata. Kasi guys, nung unang panahon, ang hindi kasama sa bilang yung babae at mga bata, lalaki lang ang binibilang sa populasyon. So, ayon sa mga dalubhasa, ang mga tansya nila dito, mga 10,000. So, imagine nyo, para sa panahon natin ngayon, para sa isang MOA arena. Kasi mga nasa 10,000 ang capacity niyan. Ganun kadami ang sumusunod sa kanya at ganun kadami ang napagaling niya. Kaya nung paggabi na, sabi ng mga alagad, paggabi na, ah, kailangan na siguro umuwi yung mga tao. Kaya ang solusyon nila guys, ay pauwiin na yung tao. Siyempre, paano mo ba namang pamakainin yun, di ba? 10,000 na katao. Hindi naman talaga sila ganong kayaman. So, kaya nga nung, ano sabi ng Panginoon, kahit sa gitna ng kawalan, so, sa gitna ng mga malayo sila sa kamundukan. Sabi ng mga alagad, guro, sabi nila, pauwi na po natin sila kasi gumagabi na. Pero ano sagot ng ating Panginoon Jesus? Ang sagot ng ating Panginoon, wag kayo ang magpapakain dyan. So, sumagot ulit yung mga alagad. Sabi, guro, sabi, sa dami ng tao nito kahit yung maghanap buhay na pagsahod na walang buwan o isang taon, hindi pa rin kakasya sa dami ng tao. Paano tayo bibili ng ganong kadaming pagkain? So, yun na nga, sabi ng Panginoon, ano ba ang meron kayo dyan? Sabi niya. Ang sabi ng mga alagad, meron po dito 5 tinapay tsaka 2 isda. May dala yung bata dito. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, so ayon sa Mateo chapter 14, verse 19, kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, sinati-hati niya at ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ibinigay naman nila sa mga tao. Guys, napakalinaw, di ba? Kinuha niya yung tinapay at saka yung hitda, tumingala sa langit, pagkatapos ng nalangin, at yun, nag-umpisa ng dumami. Doon nang nagsimula yung miracle o milagro ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, di ba, ay mga alagad, nagtataka sila, namangha sila. Sabi nila, wow, dumami di ba guys? Dumami. Ay, hindi lang dumami, sumobra pa pagkatapos mapakainin lahat. Sumobra pa ng mga 12 baskets. So imagine mo, nagsimula lang sa 5 tinapay at 2 isda at ngayon napakain ng halos 10,000 na katao. Meron pang sobrang 12 basket. So ganun, di ba? Kung magmilagro ang Panginoon Diyos, ah doon sila nagkaroon ng lesson yung mga apostol na sa kaunting bagay kayang paramihin ng Diyos. Kayang paluduin ng Diyos, di ba? 10,000 napakain sa 5 isda, 2 isda, 5 tinapay. So, anong aral ngayon sa atin ito? So, ibig sabihin yan guys, yung 5 tinapay, 2 isda, nagsimula sa maliit, pinarami ng pinarami hanggang sa sumubra pa. Ganyan din ang Diyos. Kung ano meron ka ngayon, may konti kang trabaho, di ba? May maliit na puhunan ka pang negosyo, o may maliit ka mismo na negosyo, o yung buhay mo mismo, di ba? Anong mai-offer mo sa Diyos? Kasi yung 5 tinapay, 2 isda, yun lang in-offer sa Diyos. Kaya nga, tumingala siya sa langit, di ba? Nagpasalamat. In-offer niya yun
para dumami. Ganon din sa buhay natin. Kung ano meron na tayo, magtsatsaga lang tayo, ah, gawin na nga kung ano nararapat, lumaban ng patas, ng tama, walang naagarbiyadong tao, tuloy lang. At pag inoffer mo yan sa Diyos, ano pa man yan, trabaho, negosyo, sarili, tiyak yun, magmumultiply, payayabungin, pararamihin ng Diyos kung i-offer mo lang. Di ba? So kahit maliit na bagay, pag pinagsama-sama mo talaga, dumadami ng dumadami. So ganyan din po. Yan ang ating mensahe ngayon na sana ipanalangin natin na ano man na meron tayo, i-offer natin lang sa Diyos. Kahit konti lang, kahit maliit lang, kaya-kayang paramihin ng Diyos, multiply niya, payayabungin niya, payayamanin niya. Basta magtiwala lang tayo, magdasal at ganun po at offer natin lang. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala nito na minsan na hindi binabaliwala na namin mga bagay na meron kami na kahit na maliit lang, hindi na namin pinapansin. Na tingin namin wala na doon. Pero dahil sa iyong kabutihan Lord, pagmamahal sa amin, yung mga maliliit na bagay na to, kagaya ng aral na aming binasa ngayon sa 5 tinapay at 2 isda, ay dumami ng dumami, yumaman ng yumaman, at may sobra pa. Sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman, physical, emotional, at financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal na kung maniniwala ka at magtitiwala ka, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. So tayo manalangin mali, Lord, i-bless yung mga kapatid namin ngayon na may matinding karamdaman, Lord. May cancer na, stage 4 cancer na, Lord, bedridden na, at kung ano pa mga matinding karamdaman sa katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay, Lord, lang. Iyakapin niyo po, Lord, tanggalin niyo po, Lord, ang inyong mapagpalang kamay, Lord. I-bless niyo po, Lord, yung kanilang mga katawan. Ganon din po sa mga relasyong nasira na nagkawat-patak na dahil sa hindi pagkakaunawan, pagkasira-sira. Pagbigis-bigisin niyo po muli, Lord, ang kanilang pamilya. At sa pinansa, Lord, na kailangan namin lahat, Lord, lalo-lalo na po mga kapatid namin, walang-wala, Lord, ultimong pambili ng ulam, bigas, pamasahe, pambangon sa mga bata, pambili ng gamot, pangupa sa bahay, at kung ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, natin niling namin sa mga tamis na paan natin pong Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa Ama, ng Anak, ng Jesus Christ Santo. Thank you very much po.